Hating gabi na po. Pasensya na kayo. Medyo ngayon lang tayo nagkaroon ng pagkakataon para makapag-vlogs, no? Pag-uusapan po natin dalawang bagay lang po. Ito po yung pinagdidiwang ngayon ng lahat po ng mga tambilawans. Ito po yung pinagkakalat ng mga tambilawan vloggers na si nagmamakaawa daw po si Baste. Ganun pa yung term, no? Para po sa kapayapaan sa mga Marcos. Baste Duterte begging for peace. Hindi, no? Ang sakit. Okay, pag-uusapan din po natin, ito pong isa pa nilang pinagdidiwang, yung pong yun pong ang tawag doon? Yung subpoena ni Trillanes, no? Parang tuwan-tuwa sila. May mga nag-o-offer pa nga talagang akala mo mga makapili, no? Mag-o-offer pa ng mga dagdag na pangalan. Ang tindi, no? Etong mga niyan, mga sinabi, may mga offerings pa na gano'n, no? Talagang ako tingin ko talagang sila sanay na sanay sila na pigilan yung magsalita yung mga tao, no? Yung kumbaga, naranasan nating mamuno si Duterte. Ang dami po nagsasalita laban kay Duterte. Wala po siyang yung kaso-kaso. Never po niyang kinasuhan, no? Sinasagot niya. Gano'n ang demokrasya. May kalayaan kang magsalita. Pag sa tingin mo, ako ito personal na paniniwala ko, no? Yung mga artista at saka mga politiko, dapat hindi nagsasampayan ng kasi very public kayo, no? Dapat hindi yung mga private citizen. Ako sa tingin ko, yung mga private citizen, yan may karapatan sila magsampa ng mga libel, cyber libel. Pero yung mga politiko at artista, pinili nyo yan, wala naman po, hindi naman namin kayo kilala nung hindi kayo pumasok sa politika. Ang politika po, alam nyo batuhan niya ng di ba? Tingin ko, meron naman kayong, ang sinisikil po rito, yung cyber libel talaga. Kaya sa ibang bansa, hindi na criminal yan eh. Hindi na yan criminal case, no? Tingin ko talaga yung cyber libel, na to, yung sumisikil to sa karapatan ng tao na magpahayag, di ba? Ang nakakabilib dito sa mga to, utak talaga yung mga followers ni BBM. Mga utak diktador talaga eh. Tuwan-tuwa sila pag may mga nadidemanda. Alam niyo yung mga ibang demanda, kuwari magnanakaw. Nagnakaw ka ng pera ng taong bayan. Yan ang mga karapat-dapat na sampahan ng kaso, no? Pero yung nagpapahayag ka lang at ang pinapahayagan mo ay mga politiko at artista na anytime pwedeng magpatawag ng press con, di ba? Sa tingin ko hindi nararapat yan sa politiko at artista eh. May access kasi sila. Kung private citizen ka, na sinisiraan ka, natural wala kang chance eh, para linisin mo yung pangalan mo. Di ba ganun lang naman? Kung sinisiraan ka, kaya mong linisin yung pangalan mo. Sama na rin natin yung mga vlogger. Alam niyo mga dilawan lang naman mahilig mga Duterte vloggers. Nasanay tayo kay Tatay Digong eh. Yung example kasi na binigay niya sa atin. Grabe, kung pagsalitaan si Tatay Digong, di ba? Kriminal, digongyo, ano pa mga sinasabi. Wala akong nabalitaan na sinampahan niya ng kaso.
na libelo, eh. Sinasagot niya lang. Halimbawa, yung mga taga-Rappler, 'di ba? Sinasagot niya lang. Iba talaga yung ano, eh, 'no, iba talaga yung utak ng mga taong, utak ng mga tao na, gusto ng kalayaan kaysa utak ng mga tao ng diktador. Yung mga diktador talaga ganyan, eh, masaya sila pagka hindi natutuloy yung mga rally, 'di ba? Nagdidiwang, eh. 'Pag mga hindi natutuloy yung rally talagang diwang na diwang. Pero pagka tapos yung mga tuwang-tuwa sila nung, "Ayan na, sampi na. Ikaw ba dong kasunod ka na." Parang ang saya-saya nila. Ang saya-saya nila 'pag mga nakakasuhan ka dahil sa yung mga kal yung nasasagkaan yung kalayaan mo sa pamamahayag, masaya sila dun, eh. Ilang beses sila nagdidiwang tuwing maka-cancel yung ano, yung mga maisog rally. So, talagang very supportive sila sa mga diktador. Alam mo yung diktador, 'di ba? Kung ano yung gusto mong mangyari, yun lang. Ayaw mo na may kumokontra, 'yan, gusto tayo diyan dalhin, eh, 'wag kokontra. Sana 'wag natin sinisiraan yung pamahalaan natin kasi napapahiya. Hindi po napapahiya ang pamahalaan dahil sinisiraan mo. Normal po sa lahat ng pamahalaan yung sinisiraan. Napapahiya po yung pamahalaan 'pag gusto mo lang mag-project, pero wala ka talagang ginagawa para sa bayan, 'no? Kung maganda ka magsalita, maganda yung mga wordings na binibitawan mo, yun talaga. Pero sa aktuwal wala ka namang ginagawa para sa mamamayang Pilipino. Hindi ba mas magandang pakinggan yung, "Atin ito." Tama naman yun, eh, 'no? Amin ang West Philippine Sea. Kaysa yung gusto ng mga mangingisda na sana makapangisda kami. Iba yung, "Atin ito, atin yang isda na yan, lumayas kayo diyan." Masarap lang pakinggan, "Lumayas kayo diyan." Pero ano lang ang kagustuhan ng mga mangingisda, sana hindi po kami sana makapangisda kami ng walang pumipigil sa aming kabuhayan. Yun lang. Iba yung mga problem solver, eh. Parang ano 'to, eh, parang yung isa tunay na buhay, yung isa nanonood ka ng pelikula. Lahat exaggerated, 'di ba? Lahat kinakailangan, pero may tunay na buhay. Pagtakas kasi yun, 'di ba, panonood ka ng anyways, yan po ang tatalakayin natin, yung dalawa na yan. Yung mahihilig hindi ko nakukuha, hindi ba lalo na po sa mga vlogger, 'no? Bakit niyo po ikasisi, na may vlogger na kinakasuhan ng cyber libel? Parang press yan, eh. Alam niyo, ako siguro yan ang magiging advocacy ko, 'no? Ituring natin tayong mga vlogger, ituring na natin na tayo na yung hindi ko sinabing an mapupurol yung pang-intindi ng marami, 'no? Never kong sinabi na tayo ang magiging mainstream media, hindi. Ang sinasabi ko, tayo na yung naghatid ng balita, tayo na yung papalit sa kanila. Kasi ayaw nila ibalita yung mga tunay na pangyayari. Magkaiba po yung papalitan natin yung mainstream media. Bakit po papalitan? Eh, ayaw nga natin yung ginagawa nilang namimili ng balita. Kung kayo po ay vlogger, bakit po nyo pinagbubunyi na may vlogger na Hindi nyo, ako tingin ko, hindi nyo pa talagang hindi nyo pa niyayakap yung mga pagiging vlogger nyo. Nung yung ABS-CBN ba natanggalan ng prangkisa, nagdiwang ba yung mga ibang
yung ibang mga reporter ng GMA, ABC5 at iba pang mga istasyon. Nakikiisa nga sila, eh, 'di ba? Yung gano'n dapat yung maramdaman natin mga vlogger. Okey lang si Attorney Roque, kaya niya yan dahil attorney yan, alam niya yung batas, eh. Pero yung mga vlogger lalo na yung hindi kilala 'no, makakasuhan, maghanap ng pampiyansa, tapos kayong kapwa vlogger nagdidiwang. Ano man ang paniniwala niyo labas dapat. May kanya-kanya tayong political na paniniwala, pero yung 'pag panahon na yung karapatan ng vlogger yung masasagkaan, dapat dapat kasama, walang politika. Yun lang pakiusap ko, wag kayong magpakita na tuwang-tuwa kayo na kung kayo nasampahan balang araw ng cyber libel. Alam nyo, kahit kayo, iba-vlog ko pa rin, eh. Kahit kayo mga BBM vlogger ang masampahan balang araw ng cyber libel, tututulan ko pa rin, eh. Yung mismong cyber libel na yan, dapat hindi po yan pinatutupad. Dapat hindi po yan bagay sa sa mga politiko. Okay lang po yan, kinakailangan ng cyber libel dahil masisiraan ka ng puri, 'di ba? Pero sa private citizen, hindi po sa mga public. O hindi naman public kasi kung public school, eh, sisiraan ka, dapat ka talaga magsampa ng cyber libel. Pero yung mga pulitikong anytime pwede magpatawag, hindi lang po si Trillanes, lahat ng politiko. Anytime 'yan, siniraan ka halimbawa siniraan si wag na si Trillanes. Halimbawa, may isang politiko siniraan, mayor, siniraan siya. Lalo na senador, patawag ka lang, 'di ba? 'Yun lang naman ang gusto natin, eh. Yun lang naman yung gusto natin na lumabas yung katotohanan, eh. Puwera na lang kung gusto mong maparusahan. Alam niyo sa totoo lang ang buhay ng vlogger, 'wag po nating 'no, nagbabanatan tayo dahil politically. Pero 'pag yung vlogger na yung 'wag niyo pong kakantyawan. Kawawa po, eh. Lalo na yung hindi naman kumikita ng malalaki. Maghahanap ng pampiyansa, 'di ba? Nakukuha niyo po ba? Ta's kayo nagdidiwang. Anyways, magbanatan tayo sa politika. Magbanatan tayo dahil magkakaiba yung ating paniniwala. Pero 'pag yung mga kabaro natin 'yan, eh. Sana dumating yung time na tayong mga vlogger bilang mga tayo na yung hahalili talaga sa media. Ako pinangangatawanan ko 'yan, eh. Yung sinabi ko 'ton pinangangatawanan ko, magiging katotohanan balang araw 'yan. Sana matulad tayo sa mga rider, Foodpanda, Grab, magkakalaban sa 'yan, 'di ba? Magkakaibang kumpanya. Pero 'pag may nasiraan na rider, Foodpanda, dadaan yung rider ng Grab, tutulungan, eh. Walang kulay. Walang pink, walang ba yung Grab, green? Walang pink, walang green. Pareho tayong rider, eh. Nasasaktan ako kasi kahit magkaroon balang araw ng kaso yung mga BBM vloggers, ano ko pa rin yan, eh, na dapat hindi kinakasuhan yung mga vlogger ng mga politiko at artista. Putya, ayaw nyo pala, 'di ba? Kung private citizen, okay lang kasi wala silang chance na ipagtanggol ang sarili nila, eh. Politiko at artista, artista ka patawag mo si Christopher Min o si Boy Abundat, o 'di okey. Hindi po yung 'no, hindi po yung mas importante yung freedom of speech kaysa sa mga paniniwala natin. Dahil ang paniniwala natin atin lang 'yan. Freedom of speech universal. Freedom of 'di ba?
Okay, punta na po tayo rito sa pangalawa. Si Baste Duterte, sabi nga nung nag-comment sa'kin sa X, basahin ko lang yung kinoment niya. Yung siguro nadaanan niyo yung mga iba't ibang vlogger, tapos iba't iba. Ito po yung ano nila, eh, 'no, more or less ganito po halos lahat ng sinasabi nila sa speech ay hindi sa speech, sa press conference ni Baste. Paparinig ko sa inyo para mas maunawaan niyo. Mayor Sebastian Baste Duterte begging for peace with the Marcoses after he repeatedly insinuated that the president was on drugs and called for his resignation is just comedy gold. The Dutertes had enough already. No, no, that's not how this goes. The Marcoses are just getting started. Parang nagmamakaawa ba si Baste Duterte na mag-peace na tayo mga Marcos? Talaga? Pinakinggan ko yan on live eh. Ang tagal na nito. Alam nyo, itong problema ng mga vloggers eh, ng BBM vlogger. May nagbibigay sa kanila ng ano, nagsusuri para sa kanila. Kung mali yung nagsuri para sa kanila, wala tayong magagawa. Kahit ba peace rally sa New York niya. ano magagawa natin? Kinakailangan ko maghanap buhay. Alam mo nyo, mapapanood ko pa rin naman yung peace rally na yan. Napanood ko yan eh. Ito po, yung maisog po sa Tacloban, yung hindi natuloy. Ilang araw na, di ba? Tapos ngayon lahat sila, yun yung topic. Ito si Baste. Dalawa po yung pinalabas nila, yung ano ni Maharlika, banat kay Maharlika, banat kay Badong, banat kay Banat Bay. Pare-pareho na ngayon eh. Meron na sila tagasuri, tapos, ito, pakita nyo to. Kaya yung mga sinabi ni Abby sa akin, yun din yung napanood ko dun sa ibang vlogger na mas maliliit. Pare-pareho, kumagat ng mic, nagpakita ng Dodo at saka yung umaangal sa SMNI, no? Pare-pareho yun. Yun ang dala-dala nila. Yung tape na yun, kinakalat nila. Lahat sila nagre-react doon. Ngayon, eto na naman, yung sinabi ni Baste, na may nag-interpret para sa kanila tapos pare-pareho sila ng interpretation. Para sa inyong kaalaman, FYI po sa mga vlogger ng BBM, napanood ko to nung nag-live eh. Wala po ako narinig na pinagmakaawa ni Baste na mag-peace na tayo, mga Marcos, na ibalik yung unity team. Yun yung problema, pag walang context, kahit nga hindi naman kinakailangan ng context eh, unawain nyo lang yung sinasabi ni Baste. Kinat nyo lang, tapos hindi nyo na maunawaan. Porket nakakat, kung ano na lang ang gusto. Gusto nung nag-interpret, yun na lang ang i-voice out nyo. Eto pa yung mga titiklop din pala si Baste, tumiklop na si Baste. Talaga, tumiklop si Baste. Ang tapang nga ni Baste doon eh. hindi ko talaga makuha kung saan sila kumukuha ng mga, hindi ko talaga maintindihan kung saan sila kumukuha ng interpretasyon nila na ang layo sa katotohanan. Paanong si Baste tumiklop? Si Baste nagmakaawa sa peace? Hindi ko po, napakinggan ko po yun eh, nung live. Pero pinakinggan ko po uli ngayon. No, pinakinggan ko po uli ngayon yung kay Baste. Siguro hindi tayo magtatagal ngayon kasi madaling araw na eh. Paparinig ko lang po sa inyo yung, eto po yung sitwasyon nun eh. Galit si Baste, na frustrated siya. Frustrated siya kasi hindi natuloy yung Tacloban. Hanggang kailan? Parang yun yung pinag-uusapan niya. Bakit pinipigilan? Hindi po siya nagmamakaawa. Ang question niya, bakit pinipigilan yung mga maisog rallies?
Eh, karapatan naman yan enshrined by Constitution. Diba? Enshrined by Constitution yan. Wala dapat pigilan sa rally. Okay. Ang gusto kasi, eto kasing sinasabi nila no? Basahin lang natin. Tsaka tong sa, Mayor Sebastian Duterte begging for peace with the Marcoses after he repeatedly insinuated that President was on drugs and called for his resignation. It's just a comedy gold. No? The Dutertes had enough already. No, that's not how this goes. The Marcoses are just getting started. Parang sila pa nagmalaki, no? Ibang klase talaga eh. Ito pa isa. Ito naman po ay galing sa politiko. Ito po, dahil wala po siyang kasamang video, cut-kong nila yung mga sinabi. Yan. Davao City Mayor Sebastian Duterte has called for an end to the feud of their family with the Marcoses just 4 months after he called the resignation of President Ferdinand Marcos Jr. Tingnan nyo, wala pong panawagan si Basti na ano na tayo, yung nanawagan na siya na tigil na yung away ng Marcos at Duterte. Wala po eh. Wala po siyang sinabing ganun. In a press conference on May 26, etc. Yan. Hakbang na maisog rally in Tacloban City, Duterte said, "It would be better if the unit team which is represented by President and Vice President Sara Duterte remains intact." Sinabi niya raw na better if the unit team remains intact. May sinabing ganun si Baste, pero hindi po niya pinanalangin yun. Kaya I just want this, tignan nyo basahin ko lang I just want this to end. Mas maganda sana kung nandiyan pa yung unit team. We'll see. May kulang po doon eh. Pag ganyan yung wordings nila sa sinabi ni Baste, parang gusto niya na ngang magkaroon ng unit team uli. I just want this to end. Mas maganda sana kung nandiyan pa yung unit team. We'll see. We will always, choose peace over conflict if it is para sa lahat, para sa ating bansa. Ako lang yun, I don't know sa tatay ko, I do not know sa kanila. Yan, totoo yan sinabi. Sinabi niya naman lahat yan, kaya lang, interpretation eh. Yung parang sumasablay yung interpretation. Pakinggan natin mismo yung sinabi ni Baste nang wala munang putol at paano nila ininterpreto ng kakaiba. Pasensya na kayo, low text tayo. Putang. Ayaw nitong hayop mo to. Para sa buong bansa. Okay. Thank you everyone for coming. Thank you. Sa Mayor Baste, DBC sa North Hill. Tapos na pala. Hindi. Magkamahiron po kayo ng I think that's his way of communicating to us. Okay, last question. So wala nang unity team, sir? Wala nang unity with you and the Marcoses? Let him answer that for you. Sila yung matubag-ana. Sila yung patubag-ana. Mayor, pwede i-retis na lang. Okay. And during the rally sa Davao, sinabi mo na parang naghihimutok ka there. Your father, pinayagan, ipalibing si former President Marcos. And then this time, parang hindi rin ibibigay yung nare-reciprocate yung mga ginawa niyo sa
ngayon, presidente, compared sa ginawa ng tatay mo? Gusto ko lang balikan yung yung mga statements ko when I first came out in January. I think kung gusto niya lang talaga ayusin itong problema na ito, pwede niyang gawin yun. Pwede niyang gawin talaga. Yun lang. Tignan niyo muna. Babalikan niya. I think kung gusto niyang ayusin to, pwede naman talaga niyang ayusin. Si Pangulong Marcos po yung sinasabi niya, no? Kung gusto niyang ayusin tong problema na to, pwede niya talagang ayusin. Ayan, ha? Sige, tuloy natin. Doon nga sa rally namin, kami anti-war. So, we do not like foreign military activities within our territory. Ayan, medyo mahirap dyan. Pero, I do not know. But kung ako talaga, I want all of this to end. Kasi kung ako lang yun, I do not know kung I do not know sa tatay ko, I do not know sa kanila. I just want this to end. I just want kung unit team mas maganda sana nandyan pa yung unit team, but wala eh. Okay. Kung siya lang masusunod, gusto niya nang matapos na to eh. Pero ang binabanggit niya ng peace, yung ayaw niyo ng digmaan, di ba? With China, parang ganun yan eh. Tapos, kung ako lang masusunod, okay na. Gusto ko na matapos to. Yung matapos kasi yung panggigipit, matapos na yung hindi pagbibigay ng mga karapatan, yung parang panggigipit sa kanila sa mga Duterte. Ang sinasabi niya sa unit team, kung may unit team, okay, kaso wala na eh. Dito tayo nagkakanuan, hindi po niya wish yun. Ang gusto niya matapos na yung ano na lang. 'Di ba? Hindi niya sinasabi na gusto niya magkaroon sana muli ng unit team. Sinabi niya na nga kung may unit team sana kaso wala na. Wala nang unit team. So hindi po siya nananalangin ng bagong unit team, no? Hindi po. Yung ang point niya rito, kung may unit team kaso wala na. Wala nang unit team kasi. Kaya I don't know, hindi ko parang ganun, parang give up na siya na hindi matatapos tong problema na to. Mas madali sanang matatapos tong problema na to kung may unit team. Tuloy na natin. Ala, namatay na ako kusa. Bakit kaya ako namatay? Nalobat. See, we will always, like choose peace over conflict. If it's para sa lahat natin, para sa buong bansa. Okay. Thank you everyone for coming. Kayo na yung na tumiklop doon si gusto lang nating kapayapaan over conflict. Pwedeng ang pinatutungkulan niya rin kasi wala na nag-follow up yung peace over conflict with China o with Marcoses. Mga wish niya na hindi naman po ibig sabihin na tumiklop na siya at nananawagan na siya ng peace with the Marcoses, nananawagan na siya na mag-unite ulit. So interpretation nila, gusto nilang sabihin na tumiklop na si Mayor at kinakantsaw, sila pa'y nangangantsaw, no? Kung totoo, kung alam niyo yun, kung tama man yung interpretasyon nila na nananawagan na ng peace yung mga Duterte, hindi ba dapat magdiwang kayo? Kaysa sabihan ninyo. Kaya lang mali. Mali yung interpretasyon nyo. Hindi nananawagan
Ang sinasabi ni Baste, kung gustong lutasin ni Pangulong Marcos ito lahat, kaya niyang lutasin. Mas madali kung may unit team pa, kaso wala nang unit team. So hindi siya nananawagan ng unit team ulit, katulad ng gusto nilang palabasin at kinakantyawan pa nila si Baste ngayon na parang matapos mong sabihan si President Marcos na resign, mananawagan ka ng unit team. Hindi po siya nananawagan ng unit team. Actually, nanghihinayang siya. Pero ito po, pagkatapos po niya maglabas ng sama ng loob dahil hindi pinayagan ng mga tao dyan sa Tacloban, ng mga pinuno ng Tacloban na siya ay magmamaisog. Panoorin sana nila sinabi ni Mayor. Ano ba yung sinabi? Sabihin mo na sa amin pa. Hindi ko nakita yun. So, yun yung problema, no? May isa silang interpretasyon sa lahat. Tapos kinakalat nila ngayon. Nakita ko na yung gimmick nung kaya hindi nakaligtas si Abby. 'Di ba? Yung banat niya sa nagpakita ko ng Dodo kasi lahat sila ganun Nagpakita ng Dodo, tila nanghihingi sa SMNI. For the record po, wala po akong hiningi sa SMNI. Hindi po ako nag-request sa SMNI na maisali saan. Para lang po maintandaan, lahat po yun, biruan nyo na, parang parang yung mga sukatan na yan. O SMNI, baka gusto nyo naman akong dyan sa Waxis. Ganun lang po yun. No? Pero formal po, wala po tayong ganun. No? Hindi po tayo naghangad na maging parte ng SMNI. For the record, hindi rin po tayo nagsusumamo, nagmamakaawa para gawin tayong endorser ng kanilang mga produkto. Wala po tayong ganun. Okay? Lahat po yan ay biro lang. Okay. So, subject talaga sa lahat sa katulad niyan, no? Pwedeng subject sa misinterpretation tapos sasampahan mo ba ng kasong libelo? Yun yung point ko, no? Mas gusto pa rin natin na mali yung interpretasyon at itatama ng mga nakakaintindi. Di ba ganun ang malayang palitan ng kuro-kuro? Hindi po ako nagmamabait, no? Nagtitirahan po tayo. Iba paniniwala nyo, iba paniniwala ko. Iba po yung sampahan ng kasong libelo. Kahit hindi po tayo pare-pareho yung sinampahan. Parte po ito ng pagiging vlogger. Yun lang po. Kala nyo ba yung mga journalist na sinasampahan ng libelo? Ano po nila yan? Hindi ka pa, may kasabihan yung mga journalist, hanggat hindi ka pa sinasampahan ng libelo, hindi ka pa tunay na journalist. Magiging ganyan din tayo pag uminog pa to. Masyado pa kasing bata yung profesyon natin Pag tumagal pa yung profesyon natin ng mga 20 years, maunawaan natin yan. Okay. Meron pa isa rito na dalawa na po ang bumanat. Pag isa lang kasi ayaw ko pa Pero ito po dalawa na bumanat. Again, mali na naman yung interpretasyon ng mga to, no? Hindi ko talaga makuha kung paano po sila nagkakamali ng interpretasyon sa simpleng bagay. Tignan nyo po Ito po si Pingping will tweet. Sikat na to si Pingping will tweet. Mahilig din to magkaso Si Pingping will tweet. Ito po ang sabi. Ito ang balita ng Philippine Star. 14 million shabu recovered at Davao checkpoint. Yung balita. Yun yung pag nakita mong balita. Ba okay ang reaction mo dapat yan, okay Naka-recover sa Davao checkpoint Congratulations, di ba? Di ba dapat i-congratulate natin yung mga tao na nakakahuli ng 14 million shabu?
Tignan niyo yung reaction niya. Bad time for the biggest drug lord of the South. Hindi ko alam kung anong... Ito pa isa, si Davao Migrant. Ito talaga anti-Duterte to eh. 14 million shabu recovered at Davao checkpoint. Same balita. Ito naman reaction niya. Davao City talaga ang paborito nilang destination. Bakit kaya? Naalala ko yung shabu. Nakahuli ng yung sinasabi pinagmamalaki ni ano, pinagmamalaki ni PBBM na biggest hole. 'Di ba? Spot promotion yung ginawa sa mga nakahuli. Hindi ba dapat pag may nahuli na shabu sa Davao checkpoint, 'di ba dapat nagdidiwang tayo dahil hindi nakapasok sa Davao? Nahuli. Gumagampan ng trabaho yung mga pulis. Bakit ang interpretasyon natin? Bakit sa Davao nagpupunta yung mga droga? Ibig nyo sabihin, sa Davao lang may nagtatangkang magpasok ng droga, sa ibang lugar wala. Sa Davao lang may droga. Hindi ko makuha yung mga logic na nila eh, no? Pag sa Batangas na huli, pupurihin ng lahat, spot promotion sa mga nakahuli. Congratulations, may mga press con. Pag sa Davao na huli, bakit may droga sa Davao? Bakit papunta yung droga sa Davao? Aba, apektado yung biggest drug lord sa South. Alam niyo naman tinutukoy kung sino, di ba? Alam niyo yun? Bakit pag Davao ang nasa balita, kasalanan pa rin ng mga Duterte? Ano bang planted estoics? Bakit magkakaroon ng planted? Kung nakahuli, di dapat masiyahan. Kaya nga may checkpoint para mahuli. Masama po. Masama. Masama po ba yun? Hindi po yun. Mabuting gawain po yun ng mga pulis. Hindi ko makuha. Kung bakit may Davao, may droga, masama na. Nakahuli nga eh. Hay nako. Kaya nga nag-conduct ng war on drugs si di ba? Nag-conduct ng war on drugs yung mayor ng Davao dahil nagtatangka silang mahal kasi correct, dahil mahina ang supply, mahal ang droga sa Davao. Yun po yun eh. Kaya kahit pilit na pilit. Yung mga pilit na kala mo eh